Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR. Hi Popoy at Asmin, magandang araw sa inyong dalawa. Magandang araw rin sa lahat ng taong talaga namang nakatutok sa inyong programa. Ako si Janine, 21 years old. Halos araw-araw akong nakikinig sa inyo. Nakaka-inspire kasi ang bawat story ang ini-air ninyo, kaya hindi ako nagtataka kung bakit nananatili kayong number 1. Gusto kong mag-share ng kwento ko kaya ito, napasulat ako sa inyo. Popoy at Asmin, maaga akong na-diagnose na may ovarian cancer. Kaka-graduate ko pa lamang noon ng college. Nagsisimula pa lang sa trabahong pinapasukan ko. Hanggang isang araw, nalaman kong may sakit na pala ako. Hindi namin alam ni Mama kung paano ko nakuha ang sakit na ito. Wala naman daw kasi ito sa mana-mana. Sabi ng doktor, nasa irregularities daw talaga ng katawan natin yun. Noong una, hindi ko matanggap yung eksplanasyon. Ang dami kong tanong pa rin. Drum na luha na rin ang naiiyak ko. Nagawa ko na ring questionin ng Diyos, pero isang araw, lahat ng yun ay huminto. Lahat ng yun ay nagbago. Mama? Nasaan na ba si Mama? Ma? Hindi ko alam, ate. Hindi ko na alam. Kung pwede ko lang kunin lahat ng nararamdaman ni Janine o ako lang. Hindi niya to deserve, ate. Hindi. Kakagraduate pa lang niya eh. Kakatanggap pa nga lang niya sa trabaho, di ba? Pero bakit ganito? Alam kong masamang nagtatanong sa Diyos kung bakit. Pero ate, ang sakit-sakit lang eh. Matapos mawala sa amin ni Greg. Ngayon yung kaisa-isang anak ko naman. Marami pa siyang pangarap. Marami pa siyang gustong gawin. Tapos ganito. Sana ako na lang. Ma? Ate, tawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Nagising ko yata si Janine. Sige, bye-bye. Ama, sino pong kausap niyo? Anak, nagising ba kita? Hindi naman po. Nauuhaw lang po ako tapos sinanap ko po kayo. Ganun ba? Teka, sandali. Ikukuha kita ng tubig. Mawag na, okay lang po. Okay lang po ako. Sigurado ka? Baka naman nagugutom ka. Meron pa dyang natirang pagkain. Gusto mo ikuha kita? Ay, hindi po. Hindi naman po ako nagugutom eh. Okay, sige. Ma, si Tita Tess po ba yung kausap niya sa phone? Oo, nangangamusta lang. Alam mo naman yun, masyado kang mahal kaya halos araw-araw ay tumatawag siya para makibalita. Ma. Oh, bakit? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Wala po. Gusto lang kitang yakapin, Ma. Janine, anak, yung totoo. Okay lang po ako. Anak. Okay lang po talaga ako, Ma. Sige. Mama. I love you po. Huwag ka nang masyadong malulungkot, Ma, ha? Huwag ka na rin masyadong mag-aalala. Okay naman po ako eh. Alam ko po, mas magiging okay pa ako. Siguro, may mga pagkakataon lang talaga na minsan, makikita niyo po akong umiiyak, nahihirapan. Pero Ma, hindi po ako mag-give up. Ayoko pong sumuko. Ayoko pong makita kang nasasaktan ulit gaya ng nangyari kay Papa. Kaya promise ko po sa inyo, gagawin ko po lahat para labanan to. Para gumaling po ako. Mas magiging madali pa kasi, Ma. Kasi alam kong nandyan po kayo. Kayo ni na Tita Tess. Kayo po na mga nagmamahal sa akin. Gaya po ng pinapakita niyong tapang at pagmamahal. Promise ko po sa inyo, Mama.
hindi po ako mapapagod. Tsaka po yung mga pangarap ko, yung mga plano ko, magagawa ko pa rin naman yun eh. Ang kailangan ko lang po unahin ay yung magpagaling ako. 'Di ba? Ikaw na po yung mismo nagsabi na walang imposible basta sasamahan natin ng matinding pananalig sa Diyos. Oh, tama na iyak ma. Ganda-ganda mo pa naman. Ay po anak, ikaw talaga. Basta ma ha. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko po kayo ni Papa. Ako din anak, mahal na. Popoy at Tasmin, nakita ko ang mama ko kung paano siya umiyak. Kung paano siya sobrang nasasaktan sa tuwing nakikita niya akong nahihirapan ng dahil sa sakit ko. Sa tuwing nakikita niya akong gusto ng sumuko, ay nakikita ko ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Kaya ang sabi ko ay tama na yung pagmumukmuk mo ko. Tama na yung pag-iinarte. Ang dapat ko na lang gawin ay ang lumaban. Hindi lang para sa buhay ko, kundi para mapasaya ko ang mama ko. Sa lalong paglala ng sakit ko, sabi ko sa sarili ko, hindi ko pwedeng iwang mag-isa si mama. Hindi pa pwede hanggat hindi pa ako nakakakita ng isang taong pwedeng makapagpangiti sa kanya ulit. Yung taong makakasama niya habang buhay. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Pasimple akong gumawa ng mga bagay para makahanap ng pwedeng magustuhan at maging partner in life ni mama. Ma, palakas ng radyo. Dear MOR na eh. O, teka, eto na. Dear MOR, O, yan, okay na? Opo. Ayaw ng may kahati sa pagmamahalat at Alam mo ba kahapon? Po, Kilig na kilig kami ni Gigi sa kwento. Sayang nga, nakatulog ka at hindi mo napakinggan. Ba? Sige nga ma, patingin na. Paano ba kiligin ng mama ko? Ay, naku! Ay, paano nga ma? Janine, ha? Dali na ma, paano nga? Ewan ko sa yung bata ka. Pero ma, you can call me kailan ka huling kinilig? Maayos naman ang buhay Kahapon? ko at mas naging Hindi, personal yun talagang kilig. revenge. Yung may taong nagpapangiti sa'yo. Naman, Yung pinapakilig ka talaga. Talagang kilig? Teka, Kailan nga? hindi ko na matandaan, anak. Alam mo naman, ang papa mo lang ang nakakagawa nun sa akin. Naks, talagang one true love mo si Papa. Ano naman po yung mga bagay na nagustuhan mo sa kanya? Si papa mo? Ano nga ba? Bayan ma, pinag-iisipan pa. Mabait kasi ang papa mo. Tapos, napakagalang yan sa lolo't lola mo. Hindi rin yan sumuko sa panunuyo sa akin nung may pagkakataong halos ipagtabuyan ko na siya. Ay, ang haba naman ng hair ng mama ko. Hinahabol-habol pa ni Papa. Ay nako, totoo yan ha. Syempre hindi ko rin matiis kasi, alam mo na, bukod sa mahal ko na siya noon, napakagwapo pa niya. Teka, gwapo ba si Papa? Aba, kanino ka pa ba magmamana? Sige nga. Eh di sa'yo. Ikaw talagang bata. So, ang nagustuhan mo kay Papa, number 1, gwapo siya. Hoy, grabe ka dyan ha. Bakit ba ma? Number 2, mabait. Number 3, magalang siya. Number 4, matyaga. Teka, hindi ba counted yung pagiging matangkad ni Papa, ma? Kasama na yon syempre. Oh, so gwapo, matangkad, mabait, magalang, matyaga. Ano to, Boy Scout? Ay nako, Janine anak. Ano ba? Hindi po, joke lang po. Teka nga. Ba't ba kasi natin pinag-uusapan to? Aha? Wala lang po. Masama po ba? Janine? Ma, wala nga po. Napag-uusapan lang, ganun. Sige, sabi mo Pero ma, paano kung may dumating? Yung gwapo, matangkad, mabait, magalang at matyagang lalaki sa buhay mo. Anong gagawin mo? Ano bang pinagsasasabi mo? Oh, bakit? Di ka pa naman ganun katanda Tapos tignan mo nga yan Oh, ngiti ka ma. Oh, diba? Ang ganda mo ma, palong-palo. Walang palag dyan si Ann Curtis. Anak naman? Ma, totoo naman ang ganda-ganda mo. Imposibleng walang magkagusto sa'yo. Hindi ko na iniisip yan. Sus, ano ka ba ma? Okay lang yan Okay lang sa akin na, alam mo yun, magkaroon ka ng love life. Basta, yung aalagaan ka yung mamahalin ka, yung igagalang ka. Janine. Oh, tignan mo si yung ano nga ulit yung pangalan ng lalaking kapitbahay natin ma? Yung halos araw-araw nagbibigay ng pandesal sa'yo. Si James. Ayun! Si Manong James! Isa siyang patunay na ang mama ko ay talaga namang certified maganda at
may asim pa. Ay, naku pong bata ka. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba namimiss yung may humahawak sa kamay mo? Hindi. Yung may katabi ka sa gabi? Yung may nagkikiss sa'yo here, there? Hindi. Hindi mo ba namimiss yung may naglalablab sa'yo? Ay, hindi ko na kailangan yan, anak. Mama talaga, okay lang nga. Okay lang. Ipaalam na kita kay Papa, no? Oks lang daw, sabi niya. Puro ka talaga kalokohan. Alam mo, Ma, ako yung unang-una na magiging happy pag nakakita ka ulit ng forever. Anak, Mama, hindi ko na kailangan ng kahit ano dahil ikaw lang sapat na. Yung mga ngiti mo, yung mga pangaasar mo, yung mga simpleng paalala mo sa akin, yung pagmamahal mo. Okay na ako dyan. Wala makakapantay dyan at wala na akong ibang mahihiling pa kundi ikaw lang. Pero Ma, alam naman Walang natin... sino man na nakakaalam, ang Diyos lang. Kaya ikaw, itigil mo yung mga iniisip mo. Ikaw lang, anak. Ikaw lang ang kailangan ni Mama. Alam ko naman, Popoy at Asmin, na ako lang ay sapat na para kay Mama. Kang kaso, ayaw ko siyang maiwang mag-isa pag dumating na yung panahon na kailangan ko na ring magpaalam sa kanya. Si Papa kasi nauna nang umakyat sa heaven. Inatake siya sa puso nung bata pa lang ako, kaya simula noon ay kaming dalawa na lang ni Mama ang magkasama sa buhay. Isipin ninyo, Popoy at Asmin, kung mawawala pa ako, paano na ang mama ko, di ba? Puro na lang heartbreak ang ibinigay namin sa kanya ni Papa. Iiwan ko pa siyang mag-isa. At hindi niya deserve yun. Ang dapat sa kanya ay makahanap siya ng taong pwedeng mag-alaga sa kanya. Yung taong pwedeng magpasaya ulit sa kanya. Anak, sure ka bang wala ka nang bibilhin dito sa mall? Wala na, Ma. Okay na po ako. Ikaw, baka may bibilhin ka pa. Wala na naman na. Kompleto pa naman ang gamit natin sa bahay dahil kakapadala pa lang ng tita Tess mo nung balikbayan box galing abroad. Okay po. Ano pang ginagawa natin dito? Hindi ka pa ba napapagod, anak? Hindi pa naman po. Ma, wait lang tayo, Saglit lang. Stay lang tayo dito. Chill-chill lang, ganun. Sige. Saan pa kasi yung mga yun? Kanina ko pa tinetext, hindi naman nagre-reply. Ano ba naman yan? Anak, may sinasabi ka ba? Wala. Ma, wala kaya akong sinasabi. Wala siya. Kala ko. Grabe, ang tagal. Nasaan pa kayo, Gigi? Nasaan na kayo? Alam mo, nak, mukhang tamang desisyon mo magstay muna tayo. Bakit po? Yan na yung BFF mo. Kung umalis na tayo, hindi kayo magkikita ni Gigi. Si Gigi po? Nasaan? Ayun may kasamang mama na may dalang mga bulaklak. Teka, boyfriend niya ba yun? Parang ang tanda naman ang sobra sa kanya. Nasa edad ba yun, Ma? Wala naman, anak. Wala naman sa edad yun. Ay, bakla! Sorry, late kami. Sobrang traffic kasi Ano ka ba? Hindi mo halatang set-up to Ano naman? Sasabihin mo rin naman, diba? Oo nga, bakla. Pero syempre, papelo muna ako. Sus, ganun din yun. Hello po, tita. Good evening po. Kumusta ka na? Ay, nako, syempre pa. Lalong nagiging fresh. Kahit na, alam nyo na, broken-hearted. Broken-hearted? Anong broken-hearted? Ang dami-daming dala na flowers niyang lalaking kasama mo. Siya po? Ay, nako. Tita, hindi ko po yan boyfriend. Uncle ko po siya. Mukha lang bagets, pero halos magka-age po kayo niyan. Gwapo, di ba? Uncle mo. Opo, uncle ko po. As in, tito. Kapatid po siya ng nanay ko. Kaya, ayun, dito ko siya. Uncle, Johin, ganon. Okay. Ama, meet Tito Arthur. Tito Arthur, siya po yung pinakamaganda kong mama. Si Mama Denise. Totoo nga parang napakaganda ng mama mo sa personal, O di ba nga, sabi ko po sa inyo Hi, Denise. Nice to meet you. Teka, Oo nga pala. Para sa ito mga to. sa akin? Teka, sandali. Wow, ang gaganda niya na. Salamat, Tito Arthur, sa flowers. Anak, ano ba nangyayari? Hindi mo pa ba sinasabi sa mama mo? Hindi pa po pero mahalaga po, nandito na kayong dalawa. Ama, Tito, dahil ito po yung first date yung dalawa, i-enjoy niyo yung araw na to, Tapos kami naman ni Gigi, aalis na. Pero naman hindi kami istorbo sa inyo, di ba? Teka.
Janine, saan ka pupunta? Mag-iikot-ikot lang kami ni Gigi, ma. Uwi rin kami agad. Pero kayo ang magde-date. Ano bang... Ma, enjoy mo lang ha. Tito, ikaw na munang bahala sa mama kong maganda ha. Alagaan mo yan, kundi kukurutin ko yung abdo mo. Oh, ma'am. O, paano? Bye! Gigi, tara na. Tara, let's. Teka, Janine! I love you, ma! Janine! Oo, Popoy at Asmin, sinet up ko ng date si Mama sa tito ng BFF kong si Gigi. Lahat naman kasi ng qualities na meron si Tito Arthur pasok na pasok sa mga sinabi ni Mama. Ang advantage pa dito ay medyo kilala ko na siya, kaya nung sinuggest ng BFF kong si Gigi ang Tito Arthur niya, ay pumayag na rin ako. Oo, nabigla si Mama nung time na yon. Wala kasi talaga siyang alam tungkol doon. Wala naman siyang magagawa kundi ang pagbigyan ng setup date na yon. Dahil una, nakakahiya doon sa tito ni Gigi kung tatanggi siya. Pangalawa, ayaw niyang sumama para makipag-date o kung ayaw niya mang sumama para makipag-date ay hindi niya magagawang tanggihan ang request kong yun na para rin naman sa kanya. #Dear MOR Request. Popoy at Asmin, ang kwento sa akin ni Mama, nung gabi na nagkaroon siya ng setup date ay naging maganda naman ang ending. Ang kaso, ilang buwan pa lang ang nakalilipas ay hindi na nagkakausap sina Mama at si Tito Arthur. Kaya hayon, nagtanong na ako. Ano kayang nangyari sa kanilang dalawa? Oh, kumusta yung niluto kong biko? Pwede ko bang sabihin hindi masarap? Ha? Hindi masarap? Bakit? Anong kulang? Matabang ba, ha? Joke lang, ma. Eto naman. Akala ko tuloy. Masarap, ma. Sobrang sarap. Wala kang niluluto na hindi masarap, no? Promise. Sus, talaga ba? Opo. Mabuti naman. Sabi ko kasi, ayokong maghahain sa'yo sa inyo ng papa mo nang hindi kayo mabubusog at masasarapan. Talaga naman ang mama ko. Punong-puno ng pagmamahal. All for you, anak. Basta para sa'yo. All out si mama. Ay, the best ka talaga, ma. Teka, speaking of pagmamahal, kamusta na nga pala kayo ni Tito Arthur? Sabi mo naman, after ng date nyo, okay naman lahat. Oo nga. Pero... siguro ano? Ano? Hindi lang kami compatible. Ha? Hindi compatible? Oo. Ma, paano mo naman nasabi na hindi kayo compatible? Wala. Naramdaman ko lang. Naramdaman mo lang? Oo. Na-feel mo o ayaw mo lang talaga? Sabi na eh. Ma, mabait naman yun si Tito Arthur ah. Ba't di mo nalang bigyan ng chance? At paano mo naman nalaman na mabait siya, Aber? Ilang beses mo na ba siyang nakasama? Kailan mo lang ba siya nakilala? Ma, tito yun ni Gigi, ng best friend ko na parang anak mo na rin. Sa palagay mo ba, gusto ka naming mapunta sa taong walang kaluluwa? Pero Nakailang dates na ba kayo? Diba nagtatawagan pa kayo nung nakaraan? Janine, Akala ko okay lahat sa inyo eh. Sabi pa nga ni Tito sa akin last week, everything is going well. Yun pala. Ay, mama talaga oh. anong mama talaga? Wala. Parang di mo lang siya binigyan ng chance eh. Anak, anong magagawa ko kung hindi kami okay sa isa't isa? Oo, gwapo, mabait, matangkad. At po pwedeng lahat ng katangian na gusto ko sa lalaki nasa kanya na. Pero wala eh. Wala talaga akong maramdaman. Oo na po, sige na po. Ano nga ba namang magagawa ko kung wala kang ma-feel kahit gaano pa ka-pleasing yung tao? Alam mo, ikaw, uminom ka na nga ng gamot mo. Ang dami-dami nating daldal yung gamot mo, hindi mo pa naiinom. Opo ma, ito na po. At ayun na nga, Popoy at Asmin, hindi raw sila compatible. Ay nako, ewan ko ba kung saan banda hindi sila compatible. Sa tuwing nakikita ko silang nagkakasama ay wala silang alam gawin kundi ang magtawanan. At dahil nga sa busted si Tito Arthur sa mama ko, kailangan kong makakita ulit ng ibang pwedeng magustuhan ni mama. At sa awa naman ni Lord ay may mga nakikita ako at nakikilala. Gaya ng ginagawa ko, kinikilala ko sila at kinakausap. At kapag ka okay na sa akin, saka ko sila isa-set up date kay mama. Pero isang araw,
Grabe, nabusog ako. Sa hina akong kumain. Ngayon lang ako nabusog ng ganito. Mabuti naman kung gano'n, anak. Nga pala, Ma. Kamusta po si Tito Robert? Si Robert? Hindi po ba siya susunod dito? Ang alam ko, may ibang lakad siya ngayon. At tara, uwi na tayo. Teka. Uwi? May ibang lakad? Kausap ko lang siya kagabi At sabi niya excited siya for today. Ganun ba? Hindi ko alam. Bigla siya nagbago ng schedule Sabi niya may iba siyang lakad. Ano naman kaya yung magiging lakad niya? Teka nga, tatawagan ko. Anak, wag na. Anong wag na? Gusto ko lang naman malaman kung bakit hindi siya sumunod dito Kung anong mas mahalagang bagay yung pinuntahan niya kaysa sa ating dalawa. Janine, please. Wag na. Bakit ba, Ma? Ano bang problema dun? Ma, ano? Kasi? Ma, huwag mong sabihing... Mama naman Ano na namang ginawa mo? Nung una si Tito Arthur, sabi mo hindi kayo compatible. Si Tito Paul, sabi mo lagi siyang walang oras. Tapos ngayon si Tito Robert naman. Ano? Ano na namang rason mo para kay Tito Robert, ha? Anak, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na hindi ako handa sa mga ganitong bagay? Ayoko ng ganito. Mahirap bang gustuhin yun, Ma? Mahirap ba? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang Hindi naman pala Hindi lubos-lubosin mo na. Gustuhin mo na. Hirap naman, Hindi mo naiintindihan, anak. Ako yung hindi nyo naiintindihan. Janine naman. Ma, may sakit ako. May sakit ako. Ma, hindi nyo ba nakikita yun? Hindi nyo ba naiintindihan yun, Ma? Alam ko. Alam nyo naman pala pero ba't ganito? Bakit yung simpleng hiling ko hindi niyo pa mapagbigyan, Ma? Bakit? Dahil hindi ko sila kailangan. Gusto ko, ikaw ang inaalagaan ko. Ikaw ang pinagsisilbihan ko. Gusto kong sulitin ang mga oras. Ang mga araw na kasama ka. Ipagpapasalamat ko pa kahit tayong dalawa na lang habang buhay. Anak, ikaw na ang buhay ko. Ikaw ang buhay ko. Yun na nga Yun na nga yun, May. Ako na yung naging buhay mo. Sa akin na umikot yung mundo mo, pero Ma, paano kung wala na ako? Paano, ha? Paano ka na? Sino nang kasama mo? Sino nang kasabay mong mag-almusal? Sino nang magsasabi sa'yo na nasa ulo mo lang yung hinahanap mong salamin? Sino nang mag-aalaga sa'yo? Sabihin mo sa akin, Ma, paano? Anak, hindi mo ko kailangang alalahanin, okay? Hindi mo ko kailangang intindihin. Kasi ikaw ang importante. Ikaw ang mahalaga. Bakit? Dahil ba may sakit ako? Dahil ba malala na ako? Dahil pwede ako mamatay? Hindi, Janine. Hindi yun ganon. Pues ano, Ma? Ano? Dahil mahal kita! Anak, mahal na mahal ka ni Mama. Lahat gagawin ko para sa'yo. Lahat. Kung pwede ko lang kunin ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap. Anak, kung pwede ko lang ibigay ang buhay ko sa'yo, madugtungan lang ang buhay mo, gagawin ko. Hindi ko kailangan ng kahit na sino. Hindi. Walang sino man na makakapalit sa'yo. Ikaw lang, anak. Ikaw lang ang kailangan ni Mama. Ikaw lang. Popoy at Tasmin, hindi ko alam pero ganito ba talaga magmahal ang isang ina? Dahil sa ganoong eksena namin ni Mama, may isang bagay akong na-realize na kahit na sino ay hindi pwedeng maging kupido sa kahit na kanino, lalo na kung hindi ready yung tao. Parang ako sa mama ko. Hindi ko pwedeng pwersahin na mangyari ang mga gusto kong mangyari. Kaya ayun, hinayaan ko na lamang siya. At tama rin naman ang sinabi ni Mama na kahit na sino pang ireto ko sa kanya ay walang sino man ang makakapalit sa lugar ko, sa buhay at sa puso niya. Matapos ang ilang taon, Popoy at Tasmin, kasabay ng paglala ng sakit ko, ay may nakilala si Mama. Mabait siya, gwapo at mukhang responsable. At higit sa lahat ay mukhang mahal na mahal nito ang mama ko. At sa puntong ito ay wala na akong mapaglagyan ng happiness. Kasi finally,
Yung kaisa-isang request ko ay kusang nangyari sa harap ng mga mata ko. Emergency room immediately. Oo, anak. Bibiliin lang namin ni Tito Cholo mo yung mga bagong gamot na binigay sa'yo ng doktor, ha? May gusto ka bang ipabili? Wala naman po. Hindi ko pa nga po nakakain yung mga pagkain na hinanda nyo Inumin. Gusto mo ba ng gatas, juice? Ay, hindi na po, ma. Okay na po tong tubig. Sigurado ka, ha? Yes, ma. Sure po ako. Okay na. Sige. Saglit lang kami, ha? Babalik kami agad. Gigi, ikaw na munang bahala dito sa kaibigan mo. Yes, tita. Ama, pwede po bang payakap? Anak. Thank you, ma. Thank you po sa lahat-lahat. Janine, anak. Bibili lang kami ng gamot. Ano bang sinasabi mo? Basta thank you, ma. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo. Kayo ni na Gigi, kayo ni Tito Cholo. At mahal ka rin namin, anak. Denise, nakuha ko na yung reseta sa nurse. Tara na. Oo, sige. Janine, cake. Gusto mo ng chocolate cake? Parang nagtitrip ako bigla sa cake po. Sige. Hahanap ako mamaya sa baba. Ano pa? Wala na po. Okay, sige. Pero, text mo lang kami kung may gusto ka, ha? Okay? Paano? Bababa na kami, ha? Kailangan mong mainom tong mga gamot na to, eh. Sige po, ma. Babalik kami kaagad, anak. Tito Cholo. Oh. Ingatan niyo po yung mama ko, Oo. Oo naman. Lagi naman, anak, eh. Salamat po. Salamat, Janine. Siya. Tama na nga muna yan. Yung gamot ni Janine kailangan na. Babalik kami kaagad, ha? Hintayin mo yung cake mo. Huwag ka muna matutulog, okay? Sige po. Promise? Opo, promise po. Sige. G, bantayan mo muna yung kaibigan mo, ha? Yes, tito. Bakla. Busin mo itong mga mansanas na pinahiwa mo. Salamat, Sus, para kang timang. Wala yun. In fairness, matatamis yung nabili mo ngayon. Nako, bakla. Si Tito Arthur ang pumili niyan. Talaga? Oo. Namimiss ka na nga ano ni. Tsaka, gusto ko nga dalawin nun kaso, alam mo na, baka daw nakakahiya kay Tita Denise. Lalo na ngayon may jowa na siya. Ay nako, sabihin mo kay Tito Arthur, huwag siyang maarte at huwag siyang bitter. Loka-loka! Hindi, sabihin mo, pwede naman siyang tumalaw. Huwag na siyang mag-inarte. Ay, sinabi ko na yun sa kanya. Maarte lang talaga siya. Daig pang nagme-menopause na babae. Ay, iba na talagang tumatanda. Ay, sinabi mo pa. Teka. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta na pakiramdam mo? Pakiramdam? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Bakla naman eh. Ano nga? Ano pa ba? Masakit. Masakit lahat. Pero, kinakaya. Alam mo naman, 'di ba? Nag-promise ako kay mama na kakayanin ko lahat basta gumaling ako. Basta maging okay ako. Bakla. Buti nga ngayon, alam mo yon, sakali mangkunin ako ni Lord, hindi na ako mag-aalala. Hoy, kang ganyan. Ka ba? Doon lang tayo sa realidad. Bakla, gagaling ka. Naniniwala ako. Naniniwala kaming lahat na gagaling ka. G, okay lang. Okay lang talaga ako. Box naman, oh. Alam mo, sobra akong nagpapasalamat sa Diyos. Binigay kasi niya yung matagal ko nang pinagpipray eh. Nakita ko na ulit nang ngumiti si Mama. Yung ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Siguro, kasama pa namin si Papa nung makita ko siyang ganyan kasaya. Buti na lang pala, buti na lang talaga. Walang nag-workout dun sa mga sinet up ko kay Mama. Araya, kasama doon ang Tito Arthur ko. Pero totoo nga, kasi tignan mo kung gaano ka-happy si Mama ngayon. Ngayong dumating si Tito Cholo. Si Tito Cholo na gwapo, mabait, matangkad, magalang. Lahat na ata ng gusto ni Mama sa isang lalaki nasa kanya. Pero alam mo kung anong pinakagusto ko sa kanya? Ano? Mahal niya kami ni Mama. Nakikita't nararamdaman kong mahal na mahal niya yung mama ko. Kaya gaya ng sinabi ko, kunin man ako ni Lord ngayon, di na ako ganong mag-aalala yung bigyan niya ng taong katuwang si Mama. Pag-ibig. Sana makahanap din ako ng ganyang forever, no? Bakla, di yan hinahanap.
dumarating yan ang kusa. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Kailan naman kaya yun? Ay, sana Lord, malapit na. Ewan ko sa'yo. Bakit ba? Bakla, Mm. tumawag ka na, nurse. Ha? Tumawag ka na, nurse. Dalian mo. Bakit? Kinuha ko. Ano? Ay! Nahilo! Ay, nawala! Nurse! Nurse! Bakla! Bakla, wait lang! Ay! Nurse! Popoy at Asmin, akala ko noon yun na yun. Akala ko time ko na para sundan si Papa sa heaven. Pero hindi pa pala. Pinagbigyan pa rin ako ni Papa God ng pagkakataon na makasama ng mas matagal si Mama. Tuloy-tuloy ang naging gamutan ko at gaya nga ng ipinangako ko kay Mama. Kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap ang danasin ko, ay kakayanin ko para sa kanya. At yun nga ang nangyari, Popoy at Asmin. Sa awa ni Lord ay nalagpasan namin ang pagkakaroon ko ng cancer. Proud akong sabihin na after ng ilang years ng pagpapagamot, ay heto na ako. Cancer-free na. At sa totoo lang, Popoy at Asmin, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na okay na ako. Talaga namang masasabi kong may himala sa bawat araw na nasisilayan ko ang magandang mundong nilikha ng Panginoon. Sa ngayon, nakikita ko kay Mama ang sobrang happiness. Bukod kasi sa nawala na ang aking sakit, ay may bonus pang Tito Cholo na ubod ng gwapo, bait at talagang mahal na mahal kami ni Mama. Sinusubukan ko na ulit na mamuhay ng normal gaya ng dati. Alam kong medyo magiging mahirap pero gaya ng sabi ko, ay kakayanin ko. Dito ko na muna tatapusin ang kwento kong ito. At sana may sumunod pang part ang story ko. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. At God bless sa inyo. Lubos na gumagalang, Janine. #Dear MOR Request. At yan nga po ang Ay, salamat naman. Magandang ending ang ibinigay sa atin ng ating letter sender na si Janine. And of course, marami na mga cancer-free na mga nakikinig sa atin sa Dear MOR na patuloy na nagpapasalamat sa Diyos, di ba? Sa milagro at sa pagpapagamot. Ayan, para kayo po'y maging cancer-free. Katulad ng ating letter sender na si Janine, ay dama po namin kayo ngayon. Ayan, Hasmin, nandito ka na. Nasa Erica na. Go. Yes. Ano masasabi mo? Paparamdam na ako. Ayan, buhay po si Hasmin. Yay! Amen. Raise the roof. Anyway, alam mo, ito lang ang masasabi ko yun sa story ngayon. Ano? Kanina I think yung scene 4 yata yun or scene 5 na, Popoy. Yung sinasabi ko kanina, nagko-comment ako, sabi ko, ay, takinakasam. Na kasi pinipilit ni Janine. Pinipilit niya yung Pilita Corrales siya na yung nanay niya, magka-jowa bells, di ba? Ang ending, hindi nga gusto ng nanay niya. Ayun ang sinasabi ko, Popoy, kanina na parang, sige, alisin na natin muna yung fact na she has a terminal illness. Alisin natin yung katotohanan yun, ano. Pero you just can't force someone to love when she doesn't want to. Yes, yun naman talaga yung punto ron. Correct. At saka yun nga sabi kong tiraw, ang pangit ng naging ending, nag-away pa silang dalawa. And ito, come to think of it, mabuti na nga lang ngayon na okay yung relationship ng nanay niya at saka yung naging jowa ng nanay niya. Pero what if, halimbawa, Janine, wain na si Janine. Pero huwag naman sana kasi cancer-free siya. Halimbawa, sabihin lang natin, wala na si Janine. Paano kung hindi nag-work out yung inireto ni Janine? At umuulang kasi yung nanay dahil napilitan siya. Maibabalik ba ni Janine yung buhay niya para ayusin ulit yung nanay niya? Di all the more na mas malulungkot siya sa langit, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Yes. And eto naman, isa mga nagsasuffer ng mga terminal illnesses katulad ni Janine. Alam niyo mga kapamilya, death is inevitable. In Tagalog, Popoy,
Anong sinabi mo? Di ba nga? This? Death is Ano? inevitable. Ano nga? Huy! Siya nga, kagwapong tao, bubaitik. Ano to? Huy! Sabi ko, death is inevitable. Ibig Ayan, sabihin niya, para mas malinaw lang kasi medyo nasa telepono kasi si Yasmin. Death is inevitable. yun na nga. Ibig Mali kasi sabihin yung ano mo nun, mali kung saan mo baka nilalagay pala yung mukha mo, stress hoy. And Ganon death, ganon ang ano namin dito sa Switzerland. death is inevitable. Ganon. In short, ang kamatayan, hindi mo naman talaga may iwasan yan. Nobody diba? gets out of life alive. Diba? Di ko din naintindihan yun sa part na yun, pero yun yan. Wala nakakalabas sa buhay ng buhay. Yun na nga. Basta in short, lahat naman tayo doon ng patungo Una-una lang, sabi nga nila. Correct, no? una-una lang. But reality is, you really don't prepare for your death. If for practicality reasons, okay lang. Pero you can never emotionally prepare someone sa iyong pagkawala. Kahit na ikaw alam, ikaw Popoy, di ba? You can try, pwede mong subukan, pero hindi ka pwede mag-impose. Perfect example nga, ikaw Popoy, yung nanay mo, di ba? You knew before na doon na rin ang papunta ng nanay mo. Pero diba? wala Pero naman kahit talagang... Correct, kahit sabihin mong pinrepair mo na yung sarili mo for the longest time, pag dumating na yung punto na wala na siya, ganun pa rin naman, sobrang sakit pa rin naman. And even after many years, nung mamatay yung mahal mo sa buhay, it's still painful. Diba? So you can never really prepare emotionally prepare someone sa pagkawala mo. Sa pagkawala, so why do it? Ng diba? isang tao na permanente ng pagkakawala. Okay. Correct, Mahirap talagang mag-cope dyan. Well, meron yung iba. Pero it's always okay to prepare. Pero to impose na ganito ang gawin nyo, ganito ang dapat nyong maramdaman. To impose kung ano ang dapat maging emosyon ninyo ng ibang tao sa pagkawala mo. Halimbawa, yun ang hindi naman dapat. Kasi so ideal. Hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Yes. Pero wag na sa akin parang sige, tapos na tayo sa usapan na yan Asmin, pero nakita mo dito isa rin sa mga ipinakita nitong storyang ito ay you just really don't underestimate the love of a parent, especially ng mga ina. Hindi mo kayang i-underestimate yan. Si nanay kayang kalimutan ang lahat para lang sa kanyang anak. Ito sinasabi ko ito para doon sa mga magulang na nasa matinong kaisipan. Kasi aminin naman natin, Asmin, hindi naman lahat ng mga magulang ay maayos mag-isip para sa kanilang mga anak. Okay? Tama. Yan, sinasabi natin ito na walang magulang na nasa matinong kaisipan ang pababayaan ng kanyang anak sa panahon na ito ay mga ngailangan. Katulad nga nitong si Janine, kakalimutan niya ng lahat. Kakapalan ng mukha ni nanay o ni tatay ang titigasan nila mukha nila, makapangutang lang, mapaaral ka lang, mapakain ka lang. Pero alam mo, good diba? thing Popoy, nabanggit mo yan, Dahil ako, kanina nung naririnig ko nga yan, naalala ko talaga yung na-hospital ako for 2 weeks. Alam mo ba na I got, on my, siguro parang second to the last day, so I got so depressed. Sobrang depressed ako kasi nakita ko yung bill. Ito walang halong biro Nakita ko yung bill sa ospital na umabot ng 300,000+. Magkano lang naman ang pera ko. Ang kapal ng mukha ko magpa-confine sa mamahaling restaurant. 20 mil lang ang laman ng wallet ko. Anong mamahaling restaurant? Mamahaling ospital? Ay, oh my God, akala ko restaurant. Ikaw kanina may pa-Terminal 4 ka. Ngayon naman, meron kang pa-restaurant naman ngayon. Sorry, ang dami kasing gamot na ininom ko Ayan, sige, naintindihan namin yan. yan. Si Kuya, Hindi yun nga. Sobrang na-depress talaga ako noon. Kasi nga, sabi ko, as much as possible, ayoko na talagang humingi ng tulong sa tatay ko. Kasi ang dami-dami niya nang ginagastos, di ba? Yes. Alam mo, talagang na-depress ako. Alam ni ano yan, Diyos ang melay na nandyan. Talagang sobra akong nalungkot and all. Tapos, ewan ko yung kapatid ko, sinabi sa tatay ko na hindi ako nakatulog that night. Yes. Alam mo, madaling araw, mga 3:00 sa madaling araw, tumawag ang tatay ko. Alam mo yung sinabi lang niya, naiyak talaga ako, sabi niya, anak,
Huwag mo nang problemahin yan. Kaya ko pang tugunan yan. Ako nang bahala. Alam mo, umiyak talaga ako ng bongga. Matulog Doon ko ka talaga- na at magpahinga, sabi niya. Correct. Mm-mm. Correct. Pero wag tuluyan. Hindi. Walang reason. Ibig sabihin, sige na, huwag mo na Pero- masyadong problemahin yan. Totoo yan, Mm. oo. Yung sinasabi mo, ang magulang, kung may nararamdaman ng Oo. anak na masakit, mas doble, triple ang sakit Mm. na nararamdaman nila. Kakalimutan. Kaya they will do everything, kakalimutan nila. Kaya alam mo, nung pag-uwi ko dito sa bahay, yung mga kapatid ko, ang sama ng titig sa akin. Bakit? Ilang araw daw sila hindi nakakain. Yung isang kapatid ko hindi nakabili ng sapatos. Yung isa hindi nakapag-enroll. Ayan, pero... Napunta na naman daw sa akin. Pero yan talaga, no? Hindi natin ma-underestimate talaga ang pagmamahal ng isang magulang na nasa matinong kaisipan. Ano? Mula sa pinakamaliit hanggang dun sa pinakamalalang kasalanan na kayang gawin ng isang tao, merong isang magulang na umiiyak. Merong isang magulang na umaasa na matutulungan ang kanyang anak. Kahit nga yung pinakamasamang kriminal, Hasmin, kung buhay man yung magulang niyan, hihilingin, 'di ba, na sana mas napalaki siya ng maayos, sana mas naging kapaki-pakinabang sa lipunan yung anak niya kung sakali man naging kriminal, ano. Ayan, pero alam nyo, ganyan kasi tayo next to God. Yan, yung mga magulang natin, yung mga kinakapitan natin. Sila yung mga naging daan kung paano tayo lumabas dito sa mundo. Ayan, kaya kung ikaw sakali sa mga oras na ito ay ay hindi maganda ang komunikasyon sa iyong mga magulang at alam mo naman ang dahilan ay ikaw ay nagmamatigas lamang, alalahanin mo ang sasabihin ko, umepekto to doon sa ibang mga taong sinabihan ko nito, di ba, Hasmin, na ikaw ay anak lamang. Kahapon ka lang natuto, ang mga magulang mo ang dami ng pinagdaanan. Kahit ano pang talino, kahit ano pang galing ang marating mo, mananatili kang anak lang ng magulang mo kahit na napakababa lang ng tingin mo sa kanya at wala kang karapatang gawin yun. At saka sa mga anak din, kahit na yun nga, mga magulang natin, pag halimbawa ginagasasan tayo, ayaw nila magpabayad, ganyan, di ba? Alam mo, matuto pa rin kayo magpasalamat sa mga magulang ninyo, whether ilang taon na kayo, bata na kayo, or kasing edad na namin kayo, mas matanda na, you always thank your parents. Kaya ako maraming salamat talaga sa tatay ko. Sabi ko nga, I am very thankful that God gave us a father like my father. At sa nanay ko rin, narinding-rinde ko, araw-araw tinatanong kung kamusta na ako. Kahit magkasama lang kami dito sa bahay. Parang diba? Recorder, ano? Recorder, parang sa isang araw mga 10 beses niya tinatanong. Hindi pero nagising niya ako. Ganun talaga ang mga magulang, Hasmin, ha? Kaya salamat, pero ito, salamat. Isang napakagandang mensahe mula rin sa isang cancer survivor. Ayan nga, ang ating kaibigan na si Abigail Tuason, na sinasabi mo kanina, na sumulat din sa atin dito sa Dear MOR. Sabi niya, Popoy, of course, I'm listening sa inyo. Well, naiiyak ako dun sa story and of course, nakaka-relate ako talaga. Ang mama ko even said na sana siya na lang daw yung nagkasakit at hindi ako. Ayan. Ganun ang mga magulang kaysa mapunta sa anak ko, naku, sa akin na lang sana yan. Sabi niya, ganun talaga magmahal ang magulang sa isang